Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Lumaki sa isang maayos at masayang pamilya si Jenna. Mabait siya pero may tinatagong kamalditahan. Siya ang panganay at si Kate naman ang bunso. 19 anyos na si Jenna, samantalang 12 anyos naman si Kate. May kakayanan ng pamilya nila dahil pulis ang tatay niya at may negosyong maliit na grocery store naman ang kanilang ina. Nag-aaral sila pareho. Isang araw, maagang natapos ang klase ni Jenna. Pagdating niya sa bahay, nakita niya ang kapatid niya sa labas ng bahay na umiiyak. "Bakit? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak?" Hindi siya sinagot. Patuloy lang siya sa pag-iyak. Maya-maya ay narinig niya ang nabasag na gamit sa loob ng bahay at sinundan ito ng malalakas na sigawan. Nasagot na ang tanong niya. Nag-aaway ang mga magulang niya. Dahan-dahan siyang pumasok sa bahay nila. "Pa? Ma? Anong nangyayari dito? Nag-aaway po ba kayo?" Ewan ko ba sa mama mo? May sakit na nga ako pero napagbibintangan pa rin ako. Hindi man lang nagtatanong kung pagod ba ako sa trabaho. Lagi na lang ganito pag uwi ko. Puro sumbat, puro sigaw. At bakit ako hindi magrereklamo ha? Hindi ka na umuuwi ng tama. Saan ka nagpupunta? Saan ka umuuwi? Palipat-lipat ang tingin ng dalaga sa kanyang mga magulang dahil sa mga naririnig niya mula rito. Balak sanang magsalita ni Jenna pero pakiramdam niya ay wala siyang karapatan na sumausaw dito dahil away mag-asawa ito. Pinili na lamang niyang muling lumabas ng bahay at nilapitan ng kapatid niya tsaka inalalayan ito papasok. Patuloy pa rin ang hiyawan at sumbatan ng dalawa pero silang magkapatid nagkulong na sa kwarto ni Jenna. Hinayaan na lamang nila ang dalawa sa paniniwalang magiging ayos din sila. Ngunit ilang araw pagkatapos ng away na yun, napansin ng dalaga na hindi na gaanong umuwi ang ama nito sa bahay nila. Nagkasakit ang mama niya dahil sa stress. Nanghina ito dahil hindi kumakain. Madalang ding umiinom ng tubig at gamot hanggang sa tuluyan ng lumala at hindi na makalakad. "Mama, kumain na po kayo. Paano po kayo gagaling niyan kung hindi ho kayo kakain? Alam niyo namang pong bawal sa inyo ang magpagutom, hindi po ba? Kaya kumain na po kayo." "Umuwi na ba ang papa mo, anak? Ilang gabi na ako naghihintay eh. Ni anino niya wala. Tumawag ba siya sa'yo? Alam mo ba kung nasan siya? Hindi ko na alam ang iisipin ko, Jenna." "Ma, huwag niyo na pong masyadong intindihin si Papa. Ang sarili niyo po ang dapat na iniintindi niyo ngayon. Ang payat-payat niyo na oh. Halos hindi na kayo kumakain." "Anak, hindi ko pwedeng baliwalain ang nangyayari sa amin ng papa mo. Nalaman kong may babae siya. Nahuli ko siya. May ibang babae ang papa mo." "Ano po? Babae? Totoo po ba yan?" "Oo anak, 1 linggo na akong nagtitimpi. Ayokong maniwala nung una, pero nakita ko sila mismo. Magkasama, magkayakap. Hindi ko na kailangan tanungin. Ramdam ng isang asawa kapag may ibang mahal na ang mister niya." "Ma, bakit naman po niya nagawa ito sa inyo? Sa atin?" "Hindi ko alam anak. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Ginawa ko na ang lahat. Tinanggap ko siya kahit wala siya sa bahay madalas. Tiniis ko ang lamig, tiniis ko ang lungkot, pero ganito pa rin ang isusukli niya." "Hindi mo kasalanan to, Ma. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Si Papang may pagkukulang at kung iiwan niya tayo, ako ang magiging kakampi niyo. Hindi kayo nag-iisa, Ma." "Pero anak, hindi ko hahayaang basta na lang niya tayo saktan, lalo na yung babae niya. Wala siyang karapatang sirain ng pamilya ko. Pinagtiisan ko ang lahat, pero itong pambababae niya, hindi ko to palalagpasin. Pagsisisihan ng kabit niya kung bakit siya pumasok sa buhay namin." "Ma, ano pang binabalak niyo?" "Hindi ko pa alam kung paano, pero magbabayad sila. Lalo na yung babae. Wawasakin ko ang panaginip niyang maging reyna sa buhay ng papa mo. Hindi ako santa, Jenna, at hindi ako tanga. At ngayon, oras na para malaman nila kung sino si Marites." Kita ni Jenna ang galit sa mga mata ng kanyang mama. Hindi niya alam kung dapat bang pigilan niya ang ina o samahan ito sa plano nitong paghihiganti. Pero sa puntong yon, ayaw pa rin niyang paniwalaan na ang pamilya nilang minsang buo ay tuluyan ng nabasag.
Kung ganun ay kumain ka na, Ma. Paano ka makakapaghiganti kung mahina ka? Kailangan mong magpalakas, Mama. Hindi ka makakalaban kung ganyan ka. Talo ka. Tumingin sa kanya si Marites. Napagtanto niyang tama ang kanyang anak. Kinuha niya ang plato at nagsimulang kumain. Uminom na rin siya ng gamot. Nang matapos ay ngumiti siya at sinabing magpapalakas siya dahil oras na gumaling na siya, doon magsisimula ang tunay na laban. Ilang sandali pa ay nakatulog na si Marites. Kinagabihan, 11:00 na pero nananatili pa ring gising si Jenna. Paulit-ulit ang mga tanong sa kanyang isipan. Nakatalukbong siya ng kumot habang nakahiga. Pilit na ipinipikit ang kanyang mga mata pero hindi siya inaantok. Maya-maya, inalis niya ang kumot at tumingin sa kisame. Saglit siyang napabuntong hininga. Pagkatapos ay ibinaling ang tingin sa may bintana, bukas yun dahil mas gusto niyang maramdaman ang preskong hangin mula sa labas kesa sa bentilador. Sa gilid ng kanyang mga mata, may nakita siyang isang figurang nakatayo sa may bintana. Hindi gumagalaw. Papa, ikaw na po ba yan? Walang sumagot. Nanatiling nakatalikod ang figura. Hindi niya maaninag ng husto dahil madilim sa labas. Tila isang anino lang na may hulma ng tao. Bumangon si Jenna mula sa kama at naupo. Naglakad siya palapit at habang lumalapit ay unti-unting lumilinaw sa kanya ang anyo ng taong nasa bintana. Napahinto siya sa kinatatayuan. Ma, kayo po pala yan? Anong ginagawa niyo dyan sa bintana ng kwarto ko? Okay na po ba kayo? Nakakatayo na kayo ah. Ngunit sa kabila ng mga tanong niya, hindi siya nilingon ng ina. Nakatayo lang ito, tahimik, walang imik, walang reaksyon. Napansin ni Jenna ang kakaibang lamig sa paligid. Lumingon siya saglit sa loob ng kwarto at nang ibalik ang tingin sa bintana, napalundag siya nang may biglang kamay na humawak sa kanyang balikat. Ate, sinong kausap mo dyan? Ay naku naman Kate, bakit ka ba nang gugulat? Ha? Hindi naman kita ginugulat ah. Bakit ba kasi gising ka pa? Malalim ng gabi ah. Ano bang ginagawa mo rito sa kwarto ko? Nagising lang po ako kasi parang may naririnig akong bumubulong-bulong. Ikaw ba yun ate? Tsaka ano bang ginagawa mo? Tulala ka dyan sa may bintana. Si mama kasi Ayan oh, Ha? Teka, nandito lang si mama kanina eh. Nasaan na yun? Okay ka lang ate, si mama kasi nandun sa kwarto niya eh. Siya yung una kong sinilip bago ako nagpunta dito. Tulog na. Teka lang, nandito si mama kanina Kate. Nakita ko talaga siya, nakatayo siya sa may bintana. Ate, baka naman guni-guni mo lang. Madilim pa sa labas, baka anino lang yung nakita mo. Tsaka sabi ko nga nakita ko si mama, nasa kama siya, tulog na tulog. Hindi Kate, iba ito. Hindi to basta anino lang. Parang totoo siya eh. Pero parang may mali. Hindi siya nagsasalita. Hindi man lang ako nilingon. Nakatayo lang siya ron na parang… wala namang tao dito ah. Nakakakilabot ka naman kausap ate. Baka naman pagod ka lang kaya ka nakakakita ng kung ano-ano. Ewan, siguro nga. Ang dami kasing iniisip eh. Si Papa, si Mama, yung babae niya, parang pakiramdam ko mababaliw na ako eh. Hindi ka nababaliw ate, siguro pagod lang talaga tayo. Ang bigat kasi ng mga nangyari sa bahay, hindi ba? Pasensya ka na, Kate ah. Ayokong madamay ka sa mga problema ng matatanda. Bata ka pa, dapat hindi mo pa ito iniintindi. Ate? Sige na, bumalik ka na sa kwarto, matulog ka na ha. Pasensya ka na, siguro nga kung ano-ano na lang ang iniisip ko. Sige ate, ikaw rin, magpahinga ka na ha. Huwag ka nang masyadong mag-isip, maayos din ang lahat. Kinaumagahan ay maagang gumising ang dalaga. Magbabayad siya ng kuryente sa araw na yon. Deadline na naman ang pagbabayad at siguradong mahaba na naman ang pilang aabutan niya. Pinilit niyang kumilos maski puyat siya at mabigat ang katawan niya. Ngunit hindi naman pwedeng ipagpaliban niya ang pagbabayad dahil mapuputulan sila ng kuryente. Pagdating niya sa bayaran, tulad ng kanyang inaasahan, mahaba na ang pila. Halos inabot siya ng 2 oras sa paghihintay. At nang matapos ay dumiretso pa siya ng grocery para mamili ng ilan nilang gamit.
Ngunit sa di inaasahang pangyayari, hindi sinasadyang may nabangga siyang babae. Napatitig si Jenna at agad na humingi ng paumanhin. Pero tinarayan siya ng babae. Nagulat siya at napatitig sa mukha nito. Maganda ito, makinis ang balat at maputi. Mapula ang labi at halatang maalaga sa sarili. Pero matapang ang kanyang muka. Halos magsalubong ang dalawang kilay dahil sa galit o inis sa kanya. Parang handang manapak anumang sandali. Nanatiling tahimik si Jenna, pilit na pinakakalma ang sarili. Hindi niya alam kung bakit tila may kuryente sa pagitan nila at hindi niya maipaliwanag kung bakit parang pamilyar ang mukha ng babaeng nakabangga. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakita? Sumabog yung mga pinamili ko dahil sa katangahan mo. Pulutin mo nga yan? Oo. Sige, pasensya ka na talaga ha. Hindi ko naman sinasadya at saka hindi kasi kita kagad nakita eh. Hindi nakita? Bulag ka ba? Imposible namang hindi mo ako nakita. Nagpapalusot ka lang kamo. Teka, ba't ba ang taray mo? Nagsasorry na nga hindi ba? Hindi ko nga sinasadya eh. Tsaka iilang piraso lang naman yung tumapon, nag-iinarte ka na. Kung tanga ko, tanga ka rin. Bakit hindi ka umilag? Ang kapal din ng mukha mo ah. Ikaw na nga tong nakabangga, ikaw pa tong may ganang magsungit. Aba, sa ugali mong yan halatang wala kang modo. Kung anong ganda mo, siya namang pangit ng asal mo. Hindi ko nga sinasadya, sinabi ko na nga 'di ba? At nagsorry na ako. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Lumuhod? Magmakaawa? Aba, talagang bastos ka no? Ikaw na nga tong nakaagrabyado, ikaw pa tong matapang? Ay wow, ang laki ng kasalanan ko sa'yo ha? Nagsorry ako, hindi mo matanggap. Nauna kang nagsungit, hindi ba? Tapos ngayong pinatulan kita parang ikaw na yung biktima. Eh di wow. Huwag mo akong subukan ha. Pasalamat ka at nagmamadali ako. Dahil kung hindi, makakatikim ka talaga sa akin. Talaga? Arte mo, feeling alta sa syudad. Che, dyan ka na nga. Akmang tatalikod na sana si Jenna pero bigla siyang hinawakan ng babae sa kanang braso at muling pinaharap. Matapang ang anyo nito, mahigpit ang pagkakakapit niya. Yabang mo ah! Hindi ka ba tinuruan ng ina mo ng respeto sa mas nakakatanda? Huwag mong isali ang mama ko rito, hindi mo siya kilala. Kung may problema ka sa pagkatao ko o sa ugali ko, ako ang harapin mo, hindi ang pamilya ko. Aba, mukhang nasa pool kita. Ayaw mong nadadamay ang mama mo. Pero paano kung sabihin kong mas kilala ko siya kesa sayo? Anong ibig mong sabihin? Kilala mo si mama? Paano? Huwag kang mag-alala. Sa tamang panahon, malalaman mo rin. At pag nalaman mo, sana kayanin mo. Biglang tumalikod ang babae at lumakad palayo. Nakataas noo ito at parang isang reyna na nagwagi sa laban. Naiwan si Jenna na natitigilan. Parang may pumiga sa kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa pangiinsulto at pagsusungit sa kanya ng babae, kung hindi sa huling sinabi nito tungkol sa kanyang ina. Paulit-ulit na naririnig niya ito. Hindi siya mapakali, hindi matahimik. Ilang linggo ang nakaraan, gabi noon, malamig at tahimik ang paligid. Kagagaling lang niya sa eskwelahan at napansin niyang bukas ang gate ng kanilang bahay. Paglapit niya, nakita niya ang ina na nakadungaw sa may bintana nila. Umiiyak. Nasa likod nito ang nakababata nitong kapatid na parang inaalo ang ina. Ma, anong nangyari? Hindi nakasagot si Marites. Sa halip ay itinuro nito ang direksyon ng sala. Naglakad siya at lumapit sa may pinto. Doon ay nakiramdam siya. May narinig siyang mga boses mula sa loob. Isang lalaki at isang babae. Pumasok si Jenna. Doon niya nakita ang kanyang ama at sa tabi nito nakita niya ang isang pamilyar na muka. Ang babaeng nabangga niya sa grocery store. May mga maleta ang mga ito. 3. Ang isa ay nakalagay sa ibabaw ng sofa nila. Anong ibig sabihin nito? Ano to, Papa? Ayun! Buti naman at dumating ka na. Pakilala na ako ha. Ako nga pala si Gloria at simula sa gabing ito dito na ako titira. Kasama ko ang papa mo. Ano? Ikaw yung kabit? Bakit ka nandito? Ano ka ba? Bingi ka ba? Ang sabi ko dito na kami titira. Bobo ka talaga, no? Hindi totoo yung sinasabi niya, Jenna. Huwag ka maniwala sa kanya. Anong
huwag maniwala. Ano ka ba naman, Ronald? Hanggang ngayon ba naduduwag ka pa rin aminin kung anong meron sa atin? Pagkatapos ng lahat-lahat? Ano ba, panindigan mo na ito? Umamin ka na. Hindi ba sinabi mo sa akin na iiwan mo ang asawa mong walang kwenta para sa akin? Tumigil ka na, Gloria. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Nag-usap na tayo kanina. Tatapusin na natin kung anong namamagitan sa ating dalawa. Mahal ko ang pamilya ko. Mahal ko ang mga anak ko. Bakit ka pa kasi sumama dito? Pumayag ba ako? Kung payag ako, hindi ako sasama dito. Hindi ko lulunukin ang pride ko para lang makasama ka at makasama yung pamilya mo. Lalo na yung asawa mong pangit. Hoy, magdahan-dahan ka sa pananalita mo ha? Hindi pangit ang mama ko. Wala ka sa kalingkingan ng ganda niya. Panlabas man o panloob. Kaya wag mong lalaitin si mama. Pa, ano ba itong kaguluhan na ito? Bakit mo dinala yan dito? Wala na ba talaga kayong kahihiyan? Hindi ko siya dinala dito. Hindi ako papayag na makipaghiwalay ka sa akin ng ganun-ganun na lang, Ronald. Never! Hoy, ikaw babae ka, lumayas ka rito ha? Lumapit si Jenna at itinulak ang babae, ngunit hindi nagpatalo si Gloria. Huwag mo akong itinutulak-tulak! Hindi ikaw ang may-ari ng bahay na ito! Agad na bumuelta ito at tinulak pabalik si Jenna. Sumayad ang likod ng dalaga sa lamesa. Napasinghap siya sa sakit. Nasa pinto naman ang mag-inang si Marites at Kate. Agad na dinaluhan ng dalaginding ang kanyang kapatid. Ayos ka lang ba, ate? Ayos lang ako. Hindi ako papayag na bastusin ng babaeng yan ang bahay natin. Wala ka pala eh. Lampa. Akala mo kung sinong matapang. Hindi mo naman pala kaya. Jenna, papatulan talaga kita. Tumigil ka na, Gloria. Tama na to. Umalis ka na. Narinig mo yon? Umalis ka na raw. Hindi ka na kailangan ng papa ko. Napagsawaan ka na. Alis na. Hindi ako aalis dito. Umalis ako sa amin, iniwan ko ang lahat para sa'yo, Ronald. Pinangako mong ako ang pipiliin mo ah. Bakit ngayon parang basura na lang ako na tinatapon mo? Walang yaka? Basura ka naman talaga eh. At kung iniwan mo ang pamilya mo para sa papa ko, anong tingin mo sa sarili mo? Martir? Hindi, kabit ka lang. At wala kang lugar dito sa bahay namin. Tumahimik ka ah. Wala kang alam, Jenna. Walang kwenta yung mama nyo kaya sumama sa akin ng papa nyo. Ako ang naging kasama niya ng mga panahon na kailangan niya ng karamay. Manahimik ka. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan dito sa pamamahay ko. Hindi ako isang perpektong asawa pero ikaw, kahit kailan hindi ka magiging perpekto dahil isa ka lang kabit. Manahimik ka. Hindi porket narinig mo na yung sinabi ni Ronald ay magtatapang-tapangan ka na. Anong pinagmamalaki mo ha? Yang pagiging baldado mo? Yang pagiging losyang mo? Ipinagpalit ka na ng asawa mo. Ako na ang mahal niya at hindi ikaw. Kaya lang naman siya bumabalik sa'yo ngayon ay dahil maaaring maapektuhan ang trabaho niya bilang pulis. Kung hindi dahil doon, akala niyo ba? Babalikan pa niya kayo? Sige Ronald, sabihin mo ngayon sa kanila ang totoo. Gloria, tama na. Tapusin na natin to. Hindi! Nagpaalam ako sa'yo ng maayos. Hindi kita dinala rito. Sinundan mo ako. Nagkamali ka. Hindi ikaw ang pinili ko. At hindi kita pipiliin. Hindi ikaw ang gusto ko makasama eh. Sila yun, Gloria. Ang pamilya ko. Saglit na nagkaroon ng katahimikan. Napaupo si Gloria sa sofa. Nanginginig ang kamay. Napapapikit. Pilit na nilulunok ang sakit ng katotohanang iiwan na talaga siya ni Ronald. Sinungaling ka? Lahat ng gabi na yakap kita? Lahat ng pangakong binulong mo? Peke! Matapos mo akong gamitin, itatapon mo lang ako ng ganon? Palibhasa, isa kang duwag, isa kang sinungaling! Noon, akala ko ikaw ang kailangan ko. Pero nagising ako. Pamilya ko pa rin ang mahalaga. Ang asawa ko minsan kong pinabayaan at ang mga anak kong sinaktan ko dahil sa kahinaan ko. Gusto kong bumawi sa kanila. Talaga, Papa? Babawi ka sa amin? Paano? Palalayasin ko siya. Ngayon din. Ang kapal ng mukha mo! Hayop ka, Ronald! Hayop ka! Narinig mo naman siguro kung anong sinabi ng papa ko. Alis! Kung may natitira ka pang dignidad, lumabas ka na lang sa pintuan ng taas noo. Kasi kung ako ang magpapalabas sa'yo, baka sakali kita ihagis.
Anak ka nga ng mama mo, pareho kayong matapang, pero wala kang alam. Ha, huwag kang masyadong sigurado sa alam mo sa pamilya mo, lalo na sa pagkatao ng mama mo. Nangilid ang luha sa mga mata ni Gloria. Tumingin sa bawat isa sa kanila. Binuksan nito ang pinto at lumabas. Isinara ito ng marahan. Sa loob ng bahay tulala si Ronald. Nakatingin lang sa sahig. Tahimik, walang kumikibo. Hanggang si Jenna ang bumasag sa katahimikang yon. Kung talagang kami ang pinipili nyo, patunayan nyo. Huwag ka nang uulit, Papa. Pangako ko sa inyo, simula ngayon dito na ako uuwi. Babawi ako sa inyong lahat. Lumapit ito kay Jenna pero umiwas ang dalaga. Walang nagawa si Ronald kundi hayaan na lamang muna ang sitwasyon. Alam niyang hindi magtatagal ay magkakaayos-ayos sila. Makalipas ang halos 2 buwan, unti-unting nanumbalik ang katahimikan sa kanilang tahanan. Gumaling na si Aling Marites. Naging mas madalas ang kanyang ngiti at hindi na ito tulad ng dati na laging malalim ang iniisip at punong-puno ng lungkot ang mga mata. Makikita mo sa bawat kilos niya ang pagbangon, hindi lamang sa pisikal na karamdaman kundi sa sugat na iniwan ng pagtataksil. Naging mas aktibo na siya sa bahay, muling nagluluto ng mga paborito nilang ulam at muli na itong nag-aalaga ng mga halaman sa bakuran. Si Ronald naman maaga na itong umuuwi sa bahay. Ramdam sa kanyang mga gawa ang tunay na pagsisisi at pagnanais na itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Isang gabi, habang sabay-sabay silang kumakain sa maliit nilang hapagkainan, napansin ni Jenna na walang tensyon sa pagitan ng kanyang mga magulang. Nagkukwentuhan na sila, nagtatawanan paminsan. Napangiti si Jenna. Ito ang pangarap niya ang muling mabuo ang kanilang pamilya. Hindi niya alam kung kailan o paano ito tuluyang naging posible, pero isa lang ang alam niya. Masaya siya. Salamat Lord, akala ko noon tapos na kami, pero binigyan mo kami ng panibagong simula. Hindi man perpekto pero buo pa rin kami. At sa mga araw na sumunod, naging mas malinaw kay Jenna na minsan kailangan talagang dumaan sa unos ang isang pamilya para matutong pahalagahan ang katahimikan at para sa bawat ng miyembro nito ay muling matutong magmahal, magpatawad at magsimulang muli. Samantala, si Gloria naman, sa kabila ng ilang araw na paghihiwalay nila ni Ronald, ay hindi pa rin nakakapag-move on. Nanggigigil siya sa pakiramdam na tila kinalimutan na nga siya ng lalaki. Pabalik ka rin sa akin, Ronald. Isinusumpa ko. Mariing binitawan ni Gloria ang mga salitang yon habang ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit at sakit. Dahan-dahan siyang napahawak sa kanyang tiyan. Tsaka ito hinaplos ng may kakaibang lambing. Napatitig siya sa kawalan at biglang ngumisi. Isinusumpa ko. Babalik ka rin sa akin kapag nasa kabaong na lahat ng mga mahal mo. Lumabas siya sa bahay na parang walang nangyari. Sa araw na yun ay gagawin na niya ang matagal na niyang plano. Isang mapait na paghihiganti. Alam niyang hindi sapat ang pananakot o away. Ang kailangan niya ay ang siguradong parusa. Maya-maya, dumiretso si Gloria sa isang masukal na lugar sa labas ng bayan. Naroon ang isang maliit na barong-barong na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy, yero at lumang trapal. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng kubo. Lumabas ang isang matandang babae. Kuba, kulubot ang balat at mukhang masungit. Puti na at magulo ang kanyang buhok. Parang hindi kilala ang suklay. Namumula rin ang kanyang mga mata. Sino ka? Anong kailangan mo rito? Tumigil si Gloria sa tapat ng kubo. Natakot siya sa itsura ng matanda pero pilit siyang nagpakatatag. Kailangan ko ang tulong mo. Gusto ko pong ipaglaban ng sa akin. Kailangan kong mapunta sa akin muli ang lalaking mahal ko. Gusto kong mawala ang humahadlang sa amin. Pwede mo ba siyang kulamin? Hindi ako marunong ng ganyan. Hindi ako mangkukulam. Umalis ka na nga. Huwag mo naman akong itaboy. Kailangan ko talaga ito. Kaya pagbigyan niyo na ako. Yung lalaki, mahal na mahal ko siya pero ipinagpalit niya ako eh. Iniwan niya ako para sa babae niya. At ang masakit, buntis ho ako. Napatingin ang matanda sa tiyan ng babae. Tila may kung anong kumurot sa puso niya. Naawa siyang bigla sa babae sa mga naging kasinungalingan nito. Pasensya na, miss. Pero hindi talaga ako mangkukulam eh.
Huwag ka nang magkunwari. Maraming nakakakilala sa'yo na mangkukulam ka. Marami na rin ako napagtanungan. Kaya sige na ho. Sinabi ng hindi eh. Bakit ba ang kulit mo? Magbabayad ho ako ng malaking halaga. Parang awa niyo na ho. Ikaw na lang talaga ang makakatulong sa akin. Natahimik ang matandang babae nang marinig ang sinabi ni Gloria. Napatitig siya rito. Nag-iba na rin ang tono nito nang muli siyang magsalita. Hindi madali ang hinihiling mo. Hindi ito laro. Kapag pumatay ka gamit ng mahika, hindi lang kaluluwang nadadamay. Bawat patak ng dugo, may kabayarang balik sa'yo. Kahit ano pa yan, kakayanin ko. Sabihin niyo lang ang kailangan kong gawin. Marami na akong binalaan noon. Marami na rin akong tinanggihan. Pero lahat sila bumalik hindi para magpasalamat kundi para makiusap na bawiin ang sumpa dahil sa nakokonsensya na sila. Wala ho akong konsensya. Huwag ho kayong mag-alala. Ito po paunang bayad ko. Gamitin niyo ang perang yan para sa inyo. Basta gawin niyo lang ang hinihiling ko. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Dahan-dahan niyang kinuha ang envelope na iniabot sa kanya ng babae. Binuksan niya ito at nakita niya ang makapal na tigli 500 piso. Tinatansyang nasa mahigit 20,000 piso ang lahat ng yun. Hindi ko dapat na tinatanggap to pero sige na, pumasok ka. Walang alinlangan pumasok siya sa loob. Amoy insenso sa loob ng bahay. Amoy tuyong dahon na idinarang sa apoy at may kakaibang usok na sumasalubong sa kanya. May mga gamit ka bang dala? Kailangan ko ng mga bagay na pagmamayari nila. Nag-alangan si Gloria nung una pero bigla siyang napangiti nang ilabas mula sa kanyang bag ang mga panyo, suklay at damit na kinuha niya at isinilid sa kanyang bag bago pa pumasok si Jenna sa bahay nila Ronald. Pinakialaman niya ang gamit ng mga ito nang walang nakakapansin. Sige, akin na. Ibigay mo sa akin ang mga yan. Itinabi ng matanda ang mga gamit. Inilabas ang isang garapon ng itim na langis, isang kutsilyo at isang pulang manika na yari sa tela. Habang ginagawa yon, tahimik si Gloria. Pero sa loob-loob niya, tuwang-tuwa siya dahil sa wakas ay muli na niyang mababawi si Ronald. Paalala ko ulit sa'yo ha, pag nagsimula tayo wala nang bawian. Tumango si Gloria. Sige ho, kayo na ho ang bahala. Magbabantay ako sa kanila. Kapag nakita kong epektibo ang lahat ng mga ginagawa nyo, bibigyan pa kita ng pera. Akong bahala sa inyo. Nagkasundo sila. Hindi makatanggi ang matandang babae sa laki ng perang kikitain niya. Wala na siyang pakialam. Naisip niyang hindi naman niya kakilala ang mga taong pinakukulam ng babae. At isa pa, gusto rin niyang tulungan ito dahil galit siya sa mga lalaking nang iwan. Galit siya sa mga kabit. Lingid sa kanyang kaalaman ay mali siya ng akala, na mali siya ng tinutulungang babae. Wala siyang ideya sa malaking pagkakamali na yon. Walang mahalaga sa kanya kundi ang pera. Pagkaalis ni Gloria, nagsimula na siya sa kanyang ritual ng pangungulam. Nagsindi siya ng itim na kandila, gumawa ng apoy na parang nasa isang banga, at doon ay unti-unti niyang nilalagay ang mga damit ng kanyang kukulamin. Damit ng isang babae ang naroon. Inuna niyang ilagay sa apoy ang isang bestida, tsaka siya bumigkas ng isang orasyon. Pagkalagay niya ng bestida sa apoy, agad na kumapit ang apoy dito. Kumalat hanggang sa unti-unting nasunog. Umalingasaw ang nasusunog na tela. Hinaluan niya ito ng mga tuyong dahon at langis. Tahimik ang paligid bago niya sinimulan ng ritual, ngunit umalulong ang mga aso nang simulan niya ang pangungulam. Ang hangin sa loob ng bahay nito ay naging mas malamig. Nagsimulang gumalaw ang mga kurtina at laylayan ng damit ng matanda kahit nakasarado naman ang mga bintana. Sa kabila ng kakaibang pakiramdam na yon, hindi siya nagpatinag. Sanay na siya sa mga ganitong palatandaan eh. Para sa kanya, ito ay senyales ng pagtanggap ng nilalang na kanyang pinaglilingkuran. Unti-unti itong nilamon ng apoy. Ito ay biglang tumaas, halos abutin na ang kisame ng maliit niyang bahay. Ngunit hindi siya natakot. Nakapikit siyang tinanggap ang init, hawak niya sa kanyang 2 kamay ang tinatawag na batong kalikuan, isang sagradong gamit na nagpapalakas sa bisa ng orasyon. Maya-maya pa, humupa na ang apoy. Nang lumamig na ang banga, kinuha ng matanda ang natirang abo at isinilid sa isang maliit na pulang supot. Pagkatapos kinuha niya ang manika na yari sa tela.
Itinusok ng matanda ang isang karayom sa kaliwang bahagi ng dibdib ng manika habang muling binibigkas ang huling bahagi ng kanyang panalangin. Samantala, habang masayang kumakain ang pamilya nila Jenna, bigla na lang sumigaw ang kanilang ina. Hawak nito ang kanyang dibdib. Halata sa kanyang muka na para itong nasasaktan. Nag-alala si Jenna nang mapansin ito. Mama, ayos ka lang ba? Anong nangyayari po sa inyo? Napasinghap si Marites. Nabitiwan na niya ang kanyang kutsara at tinidor. Tulala ito ni hindi pumipikit. Ilang sandali pa ay bigla siyang nanginig. Nanlaki ang mga mata ni Jenna at ni Ronald nang mapansin ang tila itim na likidong gumagapang sa mga ugat ng ginang. Napasandal na ito sa upuan, nangingisay. Mahal? Bakit? Uy, mahal, ano ba? Magsalita ka! Papa, anong nangyari? Bakit nagkakaganyan si Mama? Hindi kaya pinakulam na siya ng kabit niyo? Tumigil ka dyan, Jenna. Baka lang ito dahil sa sakit ng mama mo. Mabuti pa ay maghanda ka na ng mga gamit niya. Dadalhin natin siya sa ospital. Tatalikod na sana si Jenna pero bago pa niya magawa yun, nakita niya ang tila dahan-dahang pagbalot ng kulay itim na usok sa katawan ng kanyang ina. Isang usok na maitim, mabaho at masangsang, tila amoy ng sinusunog na goma o tela. Lumitaw ang mga paltos sa katawan ng nanay nila, parang nasusunog. Mama! Napahawak si Jenna sa kanyang ulo. Si Kate naman ay halos masuka lalo na nang makita niya ang mga uod na lumalabas mula sa mga paltos na yun. Si Ronald, gulat na gulat at hindi kagad nakakilos. Hanggang sa nagsuka na si Marites ng dugo at ang lahat ay biglang dumilim na sa paningin ni Marites. Mama! Agad na niyakap niya ang katawan ng ina. Hindi niya alintana ang mga uod at sugat nito. Wala siyang pakialam. Walang humpay ang kanyang hagulgol. Wala silang magawa. Masyadong naging mabilis ang mga pangyayari. Mabilis ding tila tinangay lang ng hangin ang buhay ng kanyang ina na kanina lang ay nakikipagtawanan pa sa kanila sa kwentuhan. Iyak nang iyak si Jenna. Nang mapansin niyang wala nang imik ang papa niya, dahan-dahan siyang tumayo. Masama ang tingin niya sa kanyang ama. Sinasabi ko sa inyo, kulam ito, Papa. Nakita mo, hindi ba? Nakita mo? Kasalanan mo ito eh. Walang ibang gagawa nito kundi yung kabit mo. Walang tugon mula kay Ronald. Para siyang nawala sa sarili. Tulala, walang imik. Parang isang kaluluwang ligaw sa gitna ng trahedya. Ngunit maya-maya pa'y lumapit siya sa malamig na bangkay ng kanyang asawa. Maingat niyang binuhat si Marites, niyakap ng mahigpit bago dahan-dahang inihiga sa sofa. Pinagmasdan niya ito ng matagal, tsaka siya kumuha ng kumot at marahang tinakpan ang katawan nito. Sa burol ng kanyang ina, si Jenna mismo ang naglagay ng isang itim na sisiw sa ibabaw ng kabaong. Isang tahimik na sumpa, hudyat ng puot at babala. Kailanman, hindi magiging masaya ang gumawa nito sa inyo, Mama. Pagsapit ng gabi, dumating si Gloria. Nakikiramay ako. Di ba't sinabi ko na sa'yo, kahit anong mangyari, wag ka na magpapakita sa akin. Lalo na sa pamilya ko. Anong klaseng kapal ng mukha meron ka at naglakas loob kang pumunta rito? Kinuyom ni Ronald ang kanyang kamao. Kinakabahan siya. Baka may makakita lalo na si Jenna. Umalis ka na. Ngayon din. Hala ka? Galit ka? Bakit? Akala mo ikaw ang pinunta ko? Ang yabang mo ha? Hindi ikaw, Ronald. Ang asawa mo ang sadya ko para makiramay. Huwag kang masyadong assuming. Oo, mahal kita, pero hindi ibig sabihin ikaw lang ang sentro ng mundo ko. Umuwi ka na. Kung ayaw mong ako pa magtaboy sa'yo palabas. Sandali lang naman. Gusto ko lang sanang malaman kung anong ikinamatay ni Marites. At isa pa, gusto kong sabihin sa'yo na magiging ama ka na. Napako si Ronald sa kinatatayuan, natigilan, parang binuhusan ng malamig na tubig. Diba gusto mong magkaanak ng lalaki? Ito na yon, Ronald. Matutupad na ang pangarap mo. Agad namang natigilan si Ronald sa paghila kay Gloria. Mariin niya yung tinignan na para bang inaalam nito kung nagsisinungaling ba o hindi. At sa isang iglap, tila nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa galit, naging pagkalito ang namayani.
Maingat niyang inakay si Gloria palapit sa upuan, tsaka tahimik na kumuha ng isang pinggan at nilagyan ng pagkain. Ibinigay niya ito sa babae. Sakto namang paglabas ni Jenna mula sa kanyang silid. Nagbihis lang ito sandali ng mga oras na yon at laking gulat niya nang makita ang kanyang ama na binibigyan ng pagkain si Gloria. Agad siyang naggit-ngit nang makitang muli ang kabit ng kanyang amang si Ronald. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Ikaw walang yaka talaga, no? Ang kapal ng mukha mong magpakita pa rito? Bakit ha? Sinisiguro mo ba talagang napatay mo ang mama ko? Sandali, anong sinasabi mo? Hindi ko pinatay ang mama mo, ha? Sinungaling ka! Kinulam mo siya! Hayop! Lumabas ka rito! Galangin mo ang burol ng mama ko! Sandali lang anak, please. Ano pa? Ako nang bahala sa kanya. Mabuti pa ay magpahinga ka na muna. Huwag na tayong masyadong gumawa ng eksena dito. Ako na ang bahalang magpaalis sa kanya anak. May kailangan lang kaming pag-usapan. At ano naman ang pag-uusapan nyo? Magkakabalikan na kayo? Kasi patay na si mama? Kaya umiepal na naman yung babae mo? Tama na Jenna. Sige na umakyat ka na muna please. Hindi ito ang oras para sa ganyan. Hindi ko intensyong sirain ang gabing ito, Ronald. Ang gusto ko lang gusto lang talaga kitang makita at makausap tungkol dito sa dinadala ko. Huwag natin pag-usapan yan dito. Dito tayo sa likod ng bahay. Nakakaya sa mga tao. Pumayag si Gloria. Pagdating nila sa likod ng bahay, agad niyang niyakap si Ronald ng mahigpit. Agad namang pilit na kumakalas ang lalaki. Ano ba Gloria? Igalang mo naman ang asawa ko. Hindi mo ba ako na-miss? Hindi ito tungkol sa atin. Ayaw mo bang magkaroon ulit tayo ng isa pang second chance? Kaya nga ako nandito para ibalik lahat ng sa atin. Tumigil ka na. May patay sa bahay na to at asawa ko yun, Gloria. Asawa mong iniwan mo rin minsan para sa akin. Mali ang nangyari noon at pinagsisisihan ko. Pinagsisihan mo o nakonsensya ka lang? Ronald, mahal kita. Hanggang ngayon mahal pa rin kita. Makinig ka naman sa akin Ayokong lumaking walang ama ang anak ko. Wala kang asawa, wala nang hadlang sa ating dalawa. Hindi na ako kabit, Ronald. Kaya please, ayusin na natin to. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ng asawa ko? Hindi ko pinatay ang asawa mo. Wala akong kinalaman sa nangyari sa kanya. Oo, siguro. Minsan pinapanalangin ko yung ganito na sana mamatay na siya pero hindi ko naman yung ginusto na magkatotoo. Maniwala ka naman sa akin, Ronald. Umalis ka na muna. Saka na tayo mag-usap matapos mailibing ang asawa ko. Please wag ka na munang pumunta dito. Hintayin mo ko. Ako ang dadalaw sa'yo. Talaga? Sige, hihintayin kita ha. Aalis na ako. Isang mahigpit na yakap ang ginawa ni Gloria. Walang salita, tanging matalim na tingin at ngiting may kahulugan ang makikita sa kanyang muka. Pagkatapos nun ay marahan siyang naglakad palayo. Nanatiling nakatayo si Ronald. Nabibigla siya sa mga nangyayari. Pagkatapos ng libing, ilang araw ang nakakaraan, bumalik si Gloria. Nakapasok na noon si Kate sa paaralan. Ito ang huling araw ng kanilang klase. Samantalang si Jenna ay naroon sa kanyang silid. Nagmumukmok pa rin at hindi pa matanggap ang nangyari sa kanyang ina. Samantala, habang hawak ang larawan nito, may narinig siyang nag-uusap sa sala. Agad siyang lumabas ng kanyang kwarto at tinignan kung sino ang bagong dating. Agad na kumulo ang dugo niya nang makita si Gloria. Tinutulungan ito ng kanyang ama na magbuhat ng mga maleta papasok sa kanilang bahay. Anong ibig sabihin nito? Dito na ako titira, anak. Anong sabi mo? Huwag mo nga akong tawaging anak. Hindi kita ina. Alam ko, Jenna, pero mahal ko ang papa mo. Kaya lahat ng mga mahal niya, mahal ko na rin. Tumahimik ka. Ano to, papa? Hindi mo man lang ba paaabutin ng isang buwan bago mo iuwi ang kabit na yan dito? Hindi ba kayo nahihiya sa ginagawa nyo? Ilang araw palang buhat ng mailibing si mama. Baka hindi nyo alam, kayo na lang ang palaging nagiging usap-usapan dito sa baryo natin. Wala akong magagawa anak. Dinadala niya ang anak ko. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Oh wow! Best dad ever! Hanep pa! Wow! Jenna! Papa! Paalisin mo na yan! Paalisin mo yan! Hindi pwede, Jenna.
Wala na ang mama mo. Ako ang masusunod ngayon. Ganun ba? Dahil wala na si Mama, wala ka nang pakialam sa akin, sa amin ni Kate? Sila na ang pamilya mo, ganun ba? E di magsama kayo? Bastos talaga ang bunganga ng batang ito eh. Manang-mana sa ina niya. Itigil mo yung bibig mo. Tatahiin ko yung maruming bibig na yan eh. Alam mo, hanggang ngayon malakas pa rin ang kutob ko na may kinalaman ka sa nangyari sa mama ko. At kung totoo man yon, sana yung batang dinadala mo ngayon, siya ang magbayad sa lahat ng mga kawalangyaan mo. Dahil sa sinabi ni Jenna, agad siyang nakatanggap ng malakas na sampal mula sa kanyang ama. Isang sampal na ngayon niya lang naranasan. Tahimik ang buong sala matapos ang malakas na sampal. Nanlilisik ang mga mata ni Jenna, nanginginig sa galit at sakit. Si Ronald naman ay mariing nakatitig sa anak. Tila nagulat din sa nagawa niya. Sumusobra ka na, Jenna. Wala kang karapatang isumpa ang batang wala namang kasalanan. Wala rin naman kayong karapatang ipasok dito ang babae niyong kabet at ipilit sa amin na tanggapin siya. Lalo na si Kate. Wala pa nga kaming isang buwan na nagluluksa. Pero ikaw, mas pinili mong palitan kaagad si Mama. Agad na naglakad palayo si Jenna. Muling pumasok sa kanyang silid. Ilang oras siyang nanatili roon. Tsaka lang siya lumabas nang makaramdam ng uhaw. Kahit labag sa loob niyang makita ang babae ng kanyang ama, lumabas pa rin siya para kumuha ng tubig sa kusina. At nakita nga niya doon ang dalawa, masayang kumakain sa lamesa. "Oh Jenna, kumain ka na ba? Kain ka na, sabay ka na sa amin ng papa mo." "Ayoko nga, mamaya lagyan mo pa ng laso ng pagkain ko. Tsaka mabuti at nalulunok mo pa yung kinakain mo. Alam mo namang walang may gusto sa'yong nandito ka." "Ikaw naman, nagmamalasakit lang ako sa'yo. Eh di kung ayaw mong kumain, eh di wag." Paalis na sana siya nang biglang magsalita ang ama na siya namang ikinatigil niya. Maupo ka na, kumain ka na rin. Sumabay ka na sa amin ng tita Gloria mo para isang hugasan na lang. Pakikuha mo na rin yung tubig saka yung vitamins ng tita mo. "Talaga? Inuutusan niyo pa ako? Anak niyo ko, hindi kasambahay. At saka 'di ba sinabi ko na, ayokong kumain. Busog pa ako. Nakakabusog din pala ang puro kabalastugan dito sa bahay na ito." Jenna, ganyan ba ang itinuro namin sa'yo? Wala ka na bang respeto? Pati ako binabara mo na? Hindi kita pinalaking bastusin ng matatanda. Kung hindi mo matanggap ang mga tao dito, lumayas ka. Umuwi ka sa lola mo. Ayoko ng ganyang gulo sa bahay. Kung hindi ka marunong sumunod, mas mabuting umalis ka na lang. "Hindi niyo na ako kailangan paalisin. Talagang balak ko nang umalis. Pero tandaan niyo, kalahati ng bahay na ito sa mama ko yon. Kaya kahit anong mangyari, babalik at babalik ako rito. Sisiguraduhin kong walang kahit isang gamit ni mama ang mapupunta sa babaeng yan." Umalis ang dalaga at nagtungo sa kanyang kwarto. Naiwan si Gloria na pailing-iling, halatang nasaktan sa mga binitiwang salita ni Jenna. Napansin ito ni Ronald kaya agad niya itong nilapitan at pinakalma. Habang yakap-yakap si Gloria, tahimik na nag-iisip si Ronald kung paano niya mapapalambot ang puso ng kanyang panganay. Paano niya maipararamdam kay Jenna na buo pa rin ang pamilya nila kahit may binubuong bago. Sana'y dumating ang araw na matanggap ni Jenna si Gloria at pati na rin ang magiging kapatid niya. "Hindi ko alam kung ano ang pwede kong gawin upang mapalapit ang loob ko sa panganay mong anak. Nais ko pa naman sanang maging magkasundo kaming dalawa para naman kahit papaano pag nanganak ako siya ang gusto kong mag-alaga sa magiging anak natin." Hayaan mo at kakausapin ko siya ng mabuti. Sa ngayon ay hayaan na lang muna natin siya. Masakit pa sa kanya ang pagkamatay ni Marites. Huwag ka na munang mag-isip ng kung ano-ano at baka kung mapano ang anak natin. Sa ngayon, ako na munang bahala kay Jenna. Kailangan ko muna siyang disiplinahin. "Totoo bang palalayasin mo siya?" Oo, pero pansamantala lang naman yun. Iuwi ko na muna sila sa lola nila. "Ayoko sana ng ganun kasi baka lalong magalit sa akin ang mga anak mo. Kaso baka naman lalo kung ika-stress yung pananatili nila rito. Palasagot pa naman na talagang bastos magsalita. Ang sakit na ng ulo ko Ilang oras pa nga lang akong nandito." Ako nang bahala sa kanila. Huwag ka nang ma-stress. Sige na, kain ka na. Palihim na nangiti si Gloria.
Hawak na niya sa kamay si Ronald at alam niyang madali na lang niya itong paiikot-ikutin at pasunurin sa lahat ng gusto niya. Naisip niyang unti-unti nang natutupad ang mga gusto niya, kaya naman ipinagpatuloy niya ang pagdadrama na para bang inaapi siya para lalo siyang kampihan ni Ronald. Halika na muna sa kwarto. Magpahinga ka na muna dun. Kailangan mo yun kasi alam kong noong nakaraang araw ka pa mukhang matamlay. Salamat, Ronald, at dumating ka sa buhay ko. Pangako, masihigitan ko pa ang pagmamahal ng mga anak mo at asawa mo. Aalagaan kita ng higit pa sa pag-aalaga ko sa sarili ko. Ano ka ba? Ako dapat ang magpasalamat sa iyo dahil bibigyan mo ko ng anak na lalaki. Inalalaya nito ang babae papasok sa kwarto matapos silang kumain. Samantala, inis na inis naman si Jenna sa loob ng kanyang kwarto. Nakatakip ng isang una ng kanyang tenga. Ayaw niyang marinig ang kaartihan ng babae. Maya-maya, may biglang tila na hulog mula sa loob ng kanyang aparador. Nagulat si Jenna at kabadong lumingon sa gawi kung saan naroon ang mga lagayan niya ng damit. Naisip na lang ni Jenna na baka imahinasyon niya lang ang narinig. Ilang araw na kasi siyang kulang sa tulog kaya kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isip niya. Hindi na niya namalayan na nakatulog na pala siya. Kinabukasan, pasado 9:00 na nang magising si Jenna. Agad siyang bumangon dahil ramdam na niya ang gutom. Kahit labag sa loob niyang lumabas ng kwarto, wala na rin siyang nagawa kundi ang kumain. Papasok siya sa kusina nang makasalubong niya si Gloria na nakangisi sa kanya na tila ba tuwang-tuwa ito na makitang namumutla siya sa gutom. Sabi ko naman sa'yo kumain ka. Ang tigas kasi ng ulo mo Pasalamat ka't nandito ang papa mo kagabi. Kung hindi, baka sinabunutan na kita sa inis ko sa ugali mong parang reyna kung umasta. Maldita! Ako ba ang kausap mo? Sino ka ba? Close ba tayo? Ano namang paki mo kung hindi ako lumamon? Nanay ba kita? At saka ang yabang mo Ako may karapatan akong umastang reyna dahil bahay to ng mga magulang ko. Ikaw, ano ka rito? Sabit? Nakikikabit? Sobrang hirap mo na ba at dito ka pa nakikisiksik? Dalawang malalakas na sampalang dumapo sa kanyang muka matapos niyang sabihin yon kay Gloria. Nagulat siya ng husto. Hindi niya inaasahan na gagawin yon sa kanya ng babaeng yon. Akala mo ba hindi kita papatulan? Wala ang papa mo ngayon. Pumasok sa trabaho niya. Kaya kong gawin ko ano ang gusto ko. Gusto ko lang ipaalala sa'yo Kayang-kaya kita. Hindi ubra sa akin yung kamalditahan mo. Kung maldita ka, demonyo ko. Naiintindihan mo ba? Oo, naiintindihan ko yon dahil hindi ako tanga. Kung away ang gusto mo, sige, ibibigay ko. Ipaglalaban ko ang katahimikan ng bahay na ito, Gloria. Mapapaalis ka rito. Sinusumpa ko yan. Biglang lalapit si Gloria kay Jenna at akmang sasampalin siya. Ngunit maagap si Jenna. Naitulak niya ito. Natumba si Gloria at napaupo sa sahig. Walang iya ka? Hindi ka na marunong rumespeto sa akin? Eksaktong bumukas ang pinto. Dumating ang kanilang ama. Napakunot ang noon nito nang makita ang eksena. Si Gloria nasa sahig. Si Jenna nakatayo, hingal at nanginginig sa galit. Ano to? Jenna! Anong ginawa mo sa asawa ko? Hindi makasagot si Jenna. Napaatras siya. Si Gloria naman ay agad na lumapit sa lalaki at nagsumbong habang kunwari umiiyak. Sinaktan niya ako, Han. Tinulak niya ako. Wala siyang respeto sa akin. Paulit-ulit na lang. Siyang nauna. Sinampal niya ako. Kahit na, hindi pa rin tama na itulak mo siya. Ano ka ba naman? Titig na titig si Jenna sa kanyang ama. Sa loob-loob niya, tuluyan na ngang nagbago ito. Hindi na siya pinaniniwalaan kahit ano pang sabihin niya. Tahimik na lang siya at kinuyom ang kamao. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mag-isa na siya sa sarili niyang tahanan. Ihanda niyo na ang mga gamit niyo ni Kate. Doon na muna kayo sa lola niyo. Magbakasyon kayo dun. Wala nang nagawa si Jenna kundi ang sumunod. Padabog siyang naglakad at ibinagsak ng malakas ang pinto ng kanyang kwarto. Tanghali na nang matapos siyang mag-empake. Ate, talaga bang hindi tayo mahal ni Papa? Palalayasin niya na tayo?
Hindi sa ganon, Kate. Mahal tayo ni Papa. Pero ngayon, mas pipiliin ko nang lumayo muna tayo. Hindi natin kailangan araw-araw makipagbangayan sa taong walang respeto. Mas okay na rin to, kahit pansamantala lang. At least tahimik tayo. Pero ate, paano na yung school natin? Yung mga gamit natin dito? Don't worry, ako nang bahala doon. Makakabalik din tayo. Mabuti nga at sakto sa bakasyon natin hindi ba? Isipin mo na lang na bakasyon lang natin ito kay Lola. Tsaka panahon na rin para mabisita natin siya at masabi sa kanya kung anong nangyari kay Mama. Hindi natin siya nasabihan nung libing Kaya nga po ate, kawawa naman si Lola. O siya, sige na, mag-ready na tayo. Hayaan na muna natin si Papa habang wala pa siya sa sarili niya. Habang pinipili niyang pumanig sa ibang tao kaysa sa mga anak niya. Kailangan muna nating alagaan ang sarili natin. Sige ate, walang problema sa akin. Basta kasama kita, ayos lang yun. Lagi tayong magkakasama. Ikaw na lang ang meron ako, Kate. Hinding-hindi kita iiwan. Ilang oras din ang naging biyahe nila at tahimik lang si Jenna habang yakap-yakap ni Kate ang maliit niyang backpack. Kitang-kita sa mukha ng bunso ang pagod pero pilit niyang iniintindi ang sitwasyon. Pagdating nila sa bahay ng kanilang lola, sinalubong kagad sila nito nang makita sila. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Mga apo, anong ginagawa niyo rito? Halika kayo, pasok. Naku, pasensya na ha. Hindi ako masyadong nakakalinis ng bahay Maraming kalat. Ayos lang po, Lola. Teka, kayo lang ba? Nasaan ang mama at papa niyo? Hindi sumagot si Jenna. Tsaka lang ito nagsalita nang nakapasok na sila sa bahay. Niyakap niya ang kanyang lola at tsaka humagulgol ng malakas. Lola, wala na po si Mama. Ano? Anong wala na? Patay na po siya. Sorry po, hindi namin naipaalam sa'yo. Hindi ko kasi alam kung paano, Lola Ano bang nangyari? Bakit siya namatay? Lumapit si Kate at niyakap din ng mahigpit ang kanyang lola. Pareho silang nagyakapan para pakalmahin ang isa't isa pero ang matanda halos manginig sa nalamang balita. Ang anak ko! Ang anak ko! Wala na! Bakit? Hindi ko man lang siya nahawakan bago siya nailibing. Nagulat din po kami, Lola. Ang bilis po ng mga pangyayari Kumakain lang po kami tapos… Iha, nasaan ang papa mo? Gusto ko siyang tanungin kung bakit hindi man lang siya gumawa ng paraan para masabihan ako. Ano ko? Etsapuera na lang sa buhay ng anak ko? Karapatan kong malaman yun, mga apo. Bakit ipinagkait sa akin ng papa niyo? Hindi na po niya maiisip yun, Lola. Bising-busy nga siya sa pag-aasikaso ng kabit niya habang nakaburol si Mama. Ano? May kabit ang papa niyo? Kate, hindi mo dapat sinabi yan. Bakit ate? Yun naman talaga ang nakita ko noon Porket bata ako, hindi ako pwedeng magsalita. Lola, may kabit po si Papa. Kumuyom ang mga kamay ng matanda habang patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Umupo ito sa lumang silya na napayuko. Si Kate ay tumabi sa kanya. Pinunasan ng luha nito. Sorry po, Lola. Wala kang dapat na ihingi ng sorry, apo. Wala kang kasalanan. Masakit lang sa akin ang mga nalaman ko. Pero sana wag niyong sabihin sa akin na kaya namatay ang mama niyo dahil sa babae ni Ronald. May hinala kami na kinulam ng babaeng yun ng mama, Lola. Kinulam ang mama niyo? Nagsuka po kasi siya ng uod, tapos marami siyang sugat parang napaso. Anong klaseng babae bang nakuha ng papa niyo? Bakit niya ginawa yun sa mama niyo? Ang anak ko, ang mabait kong anak. Sana nalaman ko ito kagad. Sana nagawan ko man lang ng paraan. Nagawa ko sana na magdasal para sa kaligtasan niya. Sana na ipaglaban natin ang buhay niya. Patawad po, Lola. Natakot po kami. Nalilito kami sa mga nangyayari noon Apo, wala kang dapat na ikahiya o ipagsorry. Alam kong napakabigat ng dinadala nyo. Pero kung totoo ngang may ginawang masama ang babaeng yon, hindi siya makakaligtas. Hindi siya patatahimikin ng langit. Hindi ko hahayaan.
humanda siya sa akin. Lola, may dapat pa po kayong malaman. Ano pa, Apo? Yung babae, pinatira na po siya ni Papa sa bahay namin. Doon na po siya natutulog sa kwarto nila ni Mama. Kaya po kami nandito, pinalayas po kami ni Papa eh. Anong sinabi mo? Pinatira niya sa bahay ang kabit niya, sa mismong bahay na itinayo ng anak ko. Hayop na Ronald na yan, hindi man lang iginalang ang alaala ng asawa niya at pinalayas pa kayo. Pinalayas niya ang sarili niyang mga anak. Opo. Tahimik si Jenna pero kita sa mukha niya ang matinding sakit. Lumapit si Lola kay Kate at marahang hinaplos ang buhok nito habang pinipigilan ng sariling paghikbi. Tama na ang pag-iyak, Apo. Habang nandito kayo sa poder ko, habang may lakas pa ang mga buto ko, hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko hahayaang magdusa pa kayo. Salamat po, Lola. Ako rin po, ayoko na ron. Parang hindi ko nakilala si Papa. Parang ibang tao na po siya. Huwag kayong mag-alala. Sa ngayon, dumito na muna kayo. Ligtas kayo rito. At si Ronald, magigising din yan sa katotohanan. Gagawan ko ng paraan. Aayusin ko ang lahat para sa inyo, para sa anak kong si Marites. Tahimik na tumango si Jenna. Niyakap niyang muli ang lola niya. Kahit papaano, kahit nasasaktan siya sa mga nangyayari, nakatagpo siya ng kapayapaan sa piling ng kanilang lola. Kinabukasan, maagang nagising si Jenna. Tahimik ang buong paligid paglabas niya. Napansin niyang wala ang lola niya sa bahay. Dumiretso siya sa kusina. Binuksan ang kabinet at naghanap ng kung anong pwedeng makain o matimplang kape. Ngunit puro lumang garapon lang at tuyong dahon ang naroon. Lumapit siya sa may lamesa at doon ay nakita niya ang sulat ng kanyang lola. Nakalagay doon na namalengke lang ang kanyang lola. Ngumiti si Jenna ng bahagya. Sige po, Lola. Maingat niyang itinupi ang sulat at inilagay yon sa kanyang bulsa. Naglakad-lakad siya sa loob ng bahay, naghahanap ng mapaglilibangan habang naghihintay. Nang walang makita ay dinampot niya ang walis para sana magsimulang maglinis. Pero hindi pa nagtatagal ay may narinig siyang biglang kumalabog. Parang may nahulog na mabigat na bagay. Ha? Ano yun? Nakabalik na kaya si Lola? Lola? Walang sumagot. Naglakad siya papunta sa pinagmulan ng tunog. Kumatok siya. Lola, nandyan ka na ba? Tahimik pa rin. Idinikit niya ang kanyang tenga sa pintuan. Nakinig pero wala pa rin. Maingat niyang hinawakan ng doorknob at dahan-dahang pinihit ito. Pagbukas ng pinto, tila may sumalubong na malamig na hangin sa kanya at wala ngang tao sa loob. Natigilan siya nang mapagmasdan ang loob ng kwarto ng kanyang lola. Sa isang sulok, may nakita siyang isang manikang gawa sa tela. Alam niya ang manika na yun, isang voodoo doll na ginagamit ng isang mangkukulam. Agad siyang kinilabutan nang makita ito. Sa ilalim nito ay may isang maliit na mesa. May mga nakapatong doong mga itim na kandila na ang iba ay halos maupos na. May mga bote na may mga lamang iba't ibang kulay ng likido. At sa gitna ng mga ito, nakita niya ang suklay niya at ang damit ni Kate. Lumapit siya at dinampot ang suklay. Tinignan niya itong mabuti. Hindi siya nagkakamali. Ito yung sa akin ah. Ito yung nawawala. Bakit nandito ito? Anong ginagawa mo rito? Bakit ka pumasok sa silid ko, Apo? Lola, sabihin niyo nga po sa akin ang totoo. Mangkukulam ba kayo? Ano? Bakit mo naman tinatanong yan? Siyempre hindi. Anong kalokohan niyang iniisip mo, Jenna? Pero Lola, nakita ko po ito. Jenna, huwag mong pakialaman yan. Hindi mo naiintindihan ang lahat. Luma na yung mga gamit na yan. Pamana pa ng mga ninuno natin. Pampaswerte lang yan sa bahay. Lola, wag na po tayong maglokohan. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Mangkukulam ka ba? Tumahimik ang matanda. Ilang segundo rin siyang hindi nakapagsalita. Huminga siya ng malalim. Hindi ako masamang tao, Jenna. Hindi ko naman po sinasabing masama kayo eh. Pero ang gusto ko lang po ay sagutin niyo ako ng diretso. Oo, Jenna. Mangkukulam ako. Pero hindi yung iniisip mong nananakit ng tao ng walang dahilan.
Kaya ba may balak kang kulamin kami? Kaya ba pinatay niyo si Mama? Ano? Anong sinasabi mo? Itong mga gamit na ito, paano po napunta sa inyo? Mga nawawalang gamit namin ito ni Kate, Lola. Hindi pa pwede. Imposible. Ano pong imposible? Hindi ko alam na mga gamit niyo yan. Diyos ko, anong ginawa ko? Ano bang ginawa mo, Lola? Bakit? Bakit sarili mong pamilya pinahamak niyo? Hindi ko gagawin yun kung alam ko. Akala ko kung kaninong gamit lang ito. Dahil sa realisasyon, biglang nanghina ang tuhod ng matanda. Napaupo siya sa sahig, laylay ang balikat at umiiyak. Gamit namin ito, Lola. Bakit kami? Bakit? Patawad, Apo. Hindi ko alam. Kayo po ba ang pumatay kay Mama? May kinalaman ba kayo ron? May nawawala siyang duster. Nandito rin ba yun? Nagamit ko na sa huling ritual na ginawa ko. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam na gamit niyo ang mga yan. Kung alam ko lang, hindi ko gagawin yon. Akala ko. Ano Lola? Sumagot ka. Ano bang naging kasalanan namin sa iyo na dapat naming pagbayaran ng mga buhay namin? Sandali lang, Apo. Makinig ka muna. Hindi ko sinasadya. May babae kasi. May babaeng nagpunta rito at humingi siya ng tulong sa akin. Dala ang mga gamit na yan. Sabi niya sa akin ay kailangan kong alisin ang mga hadlang sa kanya ng partner niya. Naawa ako. Akala ko naman ay siya yung ape. Kung ganon, siya pala yung kabit ng papa niyo. Hindi ko alam sa inyo. Di ba't kayo ang naging kausap niya? Nang kulam kayo nang hindi man lang kinikilala ng husto ang mga nagiging kliyente niyo at kung sino-sino yung mga pinakukulam niya? Galit ako sa mga babaeng mga agaw. Nakuha niya ang simpatsya ko, kaya tinulungan ko siya. Pinagbigyan. Tinulungan mo si Gloria. Siya yung kabit ng papa ko. Hindi pa pwede. Tinuruan ko siya kung paano mangkulam. Binigyan ko siya ng aklat ng pangungulam. Baka gamitin niya yun sa inyo. Hindi pa pwede. Hindi ka ba nakukonsensya sa ginawa niyo, Lola? Tinulungan niyo ang babaeng yun. Pinlano niya ito. Ang walang iyang babae na yon. Talagang sinadya niya akong puntahan para ipakulam sa akin ang sarili kong anak. Humanda siya. Gagantihan ko siya. Ipapalasap ko sa kanya kung anong sinapit ng anak ko. Hindi. Ako ang turuan niyo. Ako ang maghihigante para sa mama ko. Ano? Delikado, Apo. Hindi pwede. Ayaw niyo? Pero yung kabit ni Papa tinuruan niyo. Wala ba kayong konsensya, Lola? Apo, hindi ko akalaing ganito ang mangyayari. Akala ko talaga nakakaawa siya. Puno ng galit ang puso niya at hindi ko nakitang masama pala ang intensyon niya. Patawarin niyo ako. Kung gusto niyong mapatawad ko kayo, ituro niyo sa akin lahat ng alam niyo sa pangkukulam. Tulungan niyo kami. Hindi para sa inyo, para to sa amin ni Kate at para matapos ng lahat ng ito. Sige, Apo. Tutulungan ko kayo. Pero kailangan nating magmadali. Kapag dumating na ang susunod na pagbilog ng buwan, isa sa inyo ang maaari niyang isunod. Kasi matapos kong patayin ang una niyang pinakulam, ipinatigil niya ang susunod. Ang sabi niya, siya na raw ang bahala. Kung itutuloy niya ang pag-aaral ng itim na mahika, sigurado akong wala nang makakapigil sa kanya kundi isang sakripisyo. Anong sakripisyo? Buhay. Kapalit ng buhay. Nagkatitigan ng dalawa. Wala mang salitang binigkas, pareho nilang alam na wala nang atrasan. Madilim pa ay gumayak na si Jenna. Bago siya umalis ay nagpaalam siya ng maayos sa kanyang kapatid. Mahirap man ang sitwasyon nila, alam niyang ligtas ito sa piling ng kanilang lola. Sa kabila ng lahat ng nalaman niya tungkol sa pagkatao nito, buo pa rin ang tiwala niya na hindi sasaktan ng kanyang lola si Kate dahil alam niyang mahal na mahal sila nito. Pagkatapos, imbis na dumiretso pa uwi, tumungo muna siya sa sementeryo. Bitbit niya ang iilang piraso ng bulaklak na iaalay niya sa puntod ng kanyang ina. Tahimik ang paligid sa loob ng sementeryo. Ngunit ang katahimikang yon ay nabasag nang malapit na siya sa libingan ni Marites. May nakita siyang dalawang taong naroon. Napatigil siya.
Nakilala niya kagad ang kanyang papa at si Gloria, ang kabit na naging dahilan ng pagwasak ng kanilang pamilya. Mula sa kinatatayuan niya, narinig niyang tila nagtatalo ang dalawa. Agad siyang nagtago sa likod ng medyo mataas na nicho. Nakinig siya sa pinag-uusapan ng mga ito. Paminsan-minsan din siyang sumisilip. Dapat kasi hindi ka na sumama sa akin dito. Kung ganyan ka rin lang magsalita. Bakit ba? Ano ba kasing dahilan at dinadalaw mo pa yan dito? Patay na yan, no? Hindi na yan babalik sa'yo. Hanggang ngayon siya pa rin ba? Iniisip mo pa rin ba siya? Gloria, tumigil ka na nga. Respeto na lang. Nakita ni Jenna kung paano umikot-ikot si Gloria sa puntod. Nakataas ang kilay nito at umiirap-irap. Nang sandaling yon, nagsalita pa si Gloria. Mas malakas at mas garapal. Alam mo Ronald, mabuti na lang at nawala na si Marites. At least 'di ba, wala na talagang panggulo sa ating dalawa. Talagang inadya ng tadhana na mangyari ito dahil tayo talagang dalawang nakatadhana. Tsaka alam mo ba kung bakit ako sumama sa'yo dito? Kasi para paulit-ulit kong ma-realize na wala na talagang babalik para guluhin ang relasyon natin. Ano ka ba, Gloria? Kung ano-ano sinasabi mo, nababaliw ka na ba? Matagal na nagtimpi si Jenna sa likod ng nicho. Halos manigas siya sa galit. Ngunit sa kabila nun ay hindi siya lumabas. Naghintay pa siya ng ilang sandali. Maya-maya ay tumayo si Ronald at lumayo. May kinuha ito sa sasakyan. Marites, wala ka na. Inuuot ka na dyan sa kinalalagyan mo. Ako na ang nasa tabi ng asawa mo. Ako na ang kasama niya gabi-gabi. At alam mo kung anong masarap? Yung malaman kong nakikita mo ang mga anak mo na unti-unti nang nawawala sa buhay ng asawa mo. Pero wag ka mag-alala. Malapit mo na rin namang makasama ang isa mo pang anak eh. Isusunod ko na sa'yo si Kate. Tila tumigil ang mundo ni Jenna sa narinig. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. Malinaw ang narinig niya. Si Kate ang isusunod nito. Hindi na siya nakatiis. Anong sabi mo? Anong isusunod mo si Kate? Anong gagawin mo sa kapatid ko? Oh, nandyan ka pala, Jenna. Kailan ka pa nakabalik? Ang bilis naman ng bakasyon mo. Wala kang pakialam, buwisit ka. Huwag mo akong simulan ha. Hindi porket buntis ako ay hindi kita papatulan. E di patulan mo kung gusto mo. Mas gusto ko nga yun para mamatay ka na. Hayop ka. Ano? Apat wag mo akong ginaganyan ha. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Kung hindi ka mananahimik dyan, pagsasabayin ko na kayong patayin ng kapatid mo. Ano? Gusto mo bang mapadali ang reunion nyo ng walang kwenta mong ina? Apat! Aray! Bitiwan mo ang buhok ko! Walang yaka! Ano ba? Bitiwan mo ako! Matagal ko nang gustong gawin sa'yo to, hayop ka! Peste ka sa buhay namin! Hindi mo kilala kung sino ang kinakalaban mo, Jenna! Wala kayong laban sa akin! Dahil sa labis na galit, ay halos ingudngod na sa lupa ni Jenna ang babae ng kanyang papa. At sa eksaktong sandaling yon, nakabalik na si Ronald. Agad niyang inawat ang dalawa. Jenna, anong ginagawa mo? Anong klaseng ugali meron ka? Sinaktan niya ako, Ronald. Wala naman akong ginagawa sa kanya eh. Bigla na lang akong sinugod at sinampal. Pa, isusunod daw niyang patayin si Kate. Masama ang babaeng yan. Siyang dahilan kung bakit namatay si Mama. Tapos kami ni Kate, papatayin din daw niya kami. Ano? Anong kabaliwan niyang pinagsasabi mo? Gloria, ano to? Anong sinasabi ng anak ko? Apa, malay ko dyan. Nababaliw na yata eh. Hindi ko naman inaano. Malamang sa malamang gumagawa ng kwento yan dahil sa galit sa akin. Hindi ako sinungaling. Siya ang sinungaling. Isa siyang salot, Papa. Tama na, Jenna. Umalis ka na muna. Bago pa ako mawalan ng pasensya sa'yo. Tumingin ng masama si Jenna. At pagkatapos noon ay tumalikod na siya at umalis. Naiwang tahimik si Ronald habang yakap si Gloria. Habang naglalakad palayo sa sementeryo, napatingin siya sa kanyang mga kamay. May ilang hibla ng buhok siyang nakuha mula sa ulo ni Gloria. Napangiti siya. Lintik lang ang walang ganti, Gloria. Humanda ka. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa mama ko. Isinilid niya ng mabuti ang mga nakuhang buhok mula kay Gloria. Nang magawa niya yon, naghintay pa siya ng ilang sandali.
Sinigurado niyang nakalabas na ng sementeryo ang dalawa bago siya bumalik sa libingan ng kanyang ina. Makukuha na natin ang hustisya sa pagkamatay mo, Mama, at hindi ko hahayaang masaktan niya si Kate. Matapos sabihin ang mga bagay na yon sa puntod, hindi na nagsayang ng oras si Jenna. Bumiyahe siya pabalik sa probinsya ng lola niya. Samantala, pagsapit ng gabi, hindi mapakali si Gloria. Panay ang sulyap niya sa natutulog na si Ronald. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang isip. May hinala siyang marahil ay alam na ni Jenna ang tungkol sa pagpapakulam niya sa kanyang ina. Hindi niya alam kung anong eksaktong naging tagpo kung sakaling nalaman ng dalaga na ang lola nito ang siyang pumatay kay Marites. Napangiti siya. Sayang, gustong-gusto ko pa naman sana makita yon. Pero ayos lang. Sapat na yon kasi alam kong masakit yon para sa inyong lahat. Naisip din niyang marahil ay may gagawin ng lola nito at baka protektahan na nito ang kanyang mga apo laban sa kanya. Kaya naman naisip niyang tamang-tama ang naisip niyang plano para sa mga ito. Hindi niyo ako kaya. Ako yata ang pinakamatalinong kabit sa buong mundo. Tumayo siya, dahan-dahan, kumuha ng litrato ni Ronald at pagkatapos ay pumasok sa dating silid ng magkapatid. Mula sa ilalim ng mga kama nito ay kinuha niya ang isang maliit na kahon at isang librong kulay itim. Ito ang libro na binili niya sa matandang mangkukulam. Agad niya itong binuklat at sinimulang gawin ang mga nakalagay doon. Dinasal niya ang mga salitang naroon at saka niya pinatakan ng kandila ang litratong hawak niya. Agad-agad ay narinig niya itong sumisigaw. Gloria! Tulungan mo ako! Aray ko! Dinig na dinig ni Gloria ang sigaw ng kanyang kinakasama, kaya't dali-dali siyang tumakbo papunta rito. Pagdating niya sa silid, nagkunwaring wala siyang alam sa nangyari. Animoy inosente sa lahat. O Diyos ko, Ronald! Anong nangyayari sa'yo? Bakit nagkaganyan ang balat mo na parang napaso? Ang init! Ano to? Alam mo, baka kinukulam ka. Kinukulam? Anong kinukulam? Para namang hindi mo alam na mangkukulam ang nanay ng dati mong asawa. Ano? Paano mo nalaman? Wala. Secret. Basta alam ko. Magaling ako eh. Pero bakit naman niya ako kukulamin? Malamang nagsumbong na yung mga anak mo sa kanya. Naku, mag-ingat ka, Ronald. Baka patayin ka nila. Malupit namang kukulam ang matandang yon at hindi ako magtataka kung mismong mga anak mo maging mangkukulam din kagaya niya. Ikita mo naman hindi ba yung nangyari sa'yo? Kulam yan. Sigurado ko. Mga baliw yung mga yun eh. Baliw sila. Napatingin sa kanyang katawan si Ronald. Nakita niya kagad na nagpaltos ang mga ito na tila natuluan ng kandila ang kanyang katawan. Agad siyang nakumbinsi ni Gloria na baka nga totoong nakulam siya. Pero sa likod ng kanyang isip, alam niyang hindi ito gagawin sa kanya ng mga anak niya. Halika na, matulog na tayo ulit. Kailangan mong magpahinga. Kung gusto mo, sa ibang araw dalawin natin sila doon. Iuwi na lang natin ang mga anak mo bago pa sila maimpluwensyahan ng baliw nilang lola. Nahiga na ulit si Ronald. Dahil doon ay napangiti ng lihim si Gloria. Tuwang-tuwa siyang madali niyang namamanipula ang kanyang kinakasama. Ang lahat ng plano ay umaayon sa kanya. Natutupad na ang lahat ng plano niya. Gusto niyang makuha ang lahat-lahat. Nalaman kasi niyang may malaking pera sa bangko si Ronald. At alam niyang para ito sa mga anak ng lalaki. Kaya naman balak talaga niyang patayin ang mga ito upang lahat ay makuha niya. Nang makatulog na si Ronald, bumalik siya sa kabilang silid para simulan naman ang pangungulam sa kanyang numero 1 kaaway. Samantala, malapit na si Jenna sa bahay ng lola niya nang bigla siyang makaramdam ng pananakit ng kanyang tiyan. Matinding sakit yun. Noon lang siya nakaramdam ng ganong klase ng sakit. Biglang nanlabo ang kanyang paningin hanggang sa siya ay nawalan na ng malay. Nang magising si Jenna, naramdaman niyang hindi na gaanong masakit ang kanyang tiyan. Nagpalinga-linga siya at nakita niyang nasa loob na siya ng kwarto. Nasa tabi na niya ang kanyang lola. Lola? Mabuti at gising ka na. Nag-alala ako ng husto sa'yo. Bigla ka na lang nawalan ng malay sa tapat ng bahay.
Ano po bang nangyari sa akin? Ang sakit ng tiyan ko kanina tapos… Hindi po kaya… Oo, Apo. At sigurado ako nagsisimula na ang babaeng yon. May mga nakita kong senyales na kinukulam ka. At wala namang ibang gagawa nun kundi siya. Ano pong gagawin natin, Lola? Seryoso talaga siyang patayin kami ni Kate. Nakuha mo ba ang mga pinakukuha ko sa'yo? Opo, Lola. Nasa akin ang ilang hibla ng buhok niya. Kung ganon ay may laban tayo. Yan ang kailangan natin para makontra ang kulam niya. Kailangan na rin nating magsimula. Tumayo ang matanda at inalalayan si Jenna na makaupo sa gilid ng kama. Mabagal pa ang kilos ni Jenna pero unti-unti na siyang nakakabangon. Kumuha ng baso ng tubig ang matanda at iniabot sa kanya. Uminom ka na muna habang naghahanda ako. Tumalikod ang matanda patungo sa aparador. Binuksan niya ito at mula sa loob ay inilabas niya ang isang kahon na kahoy na may ukit. Maingat niyang binuksan yun at isa-isang inilabas ang mga gamit para sa ritual. Ilang sandali pa ay nagsimula na silang maghanda sa isang maliit na altar na ginawa nila sa sulok ng silid. Kumuha ng puting tela ang matanda at inilatag ito sa ibabaw ng mesa. Maayos niyang pinuwesto ang mga kandila at mangkok na may halamang tuyo at langis. Sa gitna ng tela, inilagay niya ang ilang hibla ng buhok ni Gloria. Tahimik si Jenna habang pinanonood ang bawat kilos ng kanyang lola. Alam niyang seryoso ito sa ginagawa at ramdam niya ang bigat ng ritual na yun. Nang mailagay na ang lahat ng kailangan, sinindihan ng matanda ang mga kandila at nagsimula ng magdasal. Hindi maintindihan ni Jenna ang sinasabi nito. Wala ni isa mang salita ang pamilyar sa kanya. Basta narinig niya na lang na tila paulit-ulit na pagbigkas ng mga kataga habang dahan-dahang ginagalaw ng matanda ang kamay sa ibabaw ng apoy ng kandila. Hinawakan ng matanda ang buhok ni Gloria gamit ang sipit na kahoy, tsaka niya ito inilapit sa usok ng isang halamang sinindihan. Muli siyang nagsalita ng mga hindi maintindihang salita. Ramdam ni Jenna ang pagbigat ng hangin sa paligid. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang pinagmamasdan ang ginagawa ng matanda. Ilagay mo ang mga kamay mo rito, Apo. Itinuro nito ang mangkok na may langis. Sumunod si Jenna. Mainit yon pero tiniis niya. Pagkatapos hinawakan ng matanda ang kamay niya at itinuro kung saan ilalagay ang marka sa puting tela. Simula ngayon, hindi na makakapanakit sa iyo si Gloria. Ang sumpa sa kanya, lahat ng gagawin niya sa inyong dalawa ni Kate, lahat ay babalik sa kanya. Ligtas na po ba kami ni Kate, Lola? Ligtas na kayo sa kulam pero sa kasamaan ng babae na yon malamang ay hindi pa. Baka hindi siya kaagad sumuko. Kung ganun, ano po ang dapat naming gawin? Ang kailangan niyo ay umiwas muna sa kanya. Huwag kayong maghihiwalay na dalawa. Sige po, Lola. Salamat po. Kung wala kayo… Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa mama ninyo. Pero nakahanda akong pagbayaran ng lahat ng iyon, Apo. Pero hindi pa sa ngayon kasi kailangan ko kayong protektahan sa isang demonyong minsan kong kinampihan. Matapos ang ritual, pinatay na ng matanda ang kandila. Maingat niyang ibinalik ang mga gamit sa kahon at sinarado ito ng maigi. Si Kate po pala, nasaan, Lola? Nasa kwarto ko. Doon siya natulog. Huwag kang mag-alala sa kanya. Maayos siya, Apo. Nakahinga ng maluwag si Jenna. Parang may malaking tinik sa kanyang dibdib ang unti-unting nawala. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa matanda at niyakap ito. Sa kabila ng lahat ay naramdaman niya ang sinseridad sa boses ng matanda. Napatawad niya na ito. Alam niyang hindi magagawa ng lola niya ang bagay na yon kung hindi lang ito niloko ni Gloria. Nang matapos ay naglakad siya papunta sa kabilang silid. Nakita niya si Kate na mahimbing na natutulog. May manipis na kumot sa ibabaw nito at walang kamalay-malay sa nangyayaring gera sa kanilang pamilya. Napaupo si Jenna sa gilid ng higaan at hinaplos ang buhok ng kapatid. Hindi kita pababayaan, Kate. Kahit ano pang mangyari, hindi ko hahayaang mapahamak ka. Lumipas ang magdamag.
Kinabukasan maaga silang nagising ng matanda. Nakahanda na ang kanilang agahan at amoy na ng dalaga ang aroma ng kape at sinangag sa buong bahay. Tahimik silang kumain. Nang bandang tanghali, tinawag niya si Jenna at nagpasama itong sunugin na ang kanyang mga gamit sa pangungulam. Pero bakit po, Lola? Dahil yon ang dapat, iha. Hindi ko na kailangan ng mga bagay na ito. Kailangan ko ng tuluyang kalimutan dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung isa pa sa inyo ang masaktan ko. Tama ang mama mo. Nung tinanggihan niya ang alok ko noon sa kanya na ipasa sa kanya ang mga kaalaman ko, sana noon ay itinigil ko na ito. Sana ay hindi ko siya napatay. Kasama pa natin sana siya ngayon. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo, Lola. Si Gloria, siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Tumango ang matanda. Magkasama nilang pinanood ang unti-unting paglamon ng apoy sa kanyang mga gamit. Makalipas ang 2 buwan, kailangan na nilang bumalik sa kanilang bahay. Kailangan na dahil magpapasukan na ulit. Si Kate ayaw sanang pabalikin ni Jenna pero sinabi sa kanila ng kanilang lola na baka mahirapan lang si Kate kapag doon pumasok. Sinabi na lang ng matanda na ayos na ang lahat. Wala na siyang dapat pang ipag-alala. Kaya naman ay maaga pa lang ay bumiyahe na sila. Pagdating nila sa kanilang bahay, naabutan nilang tahimik. Parang walang tao. Ngunit may naririnig silang parang umuungol mula sa loob ng bahay. Agad siyang pumasok at nagulat si Jenna sa kanyang nakita. Ang kanyang ama, nakaratay sa kanyang higaan. May mga kapitbahay na lumapit sa kanilang dalawa at ikinuwento na halos 1 buwan nang nagkasakit ang kanyang ama. Sila lang daw mga kapitbahay ang umaasikaso dito at ang barangay. Ilang beses nang ipinatingin sa doktor pero hindi pa rin gumagaling. Tinanong ni Jenna kung anong nangyari kay Gloria. Nagkatinginan ng mga kapitbahay nilang naroon. Ilang sandali pa, may nakapagsabi na nabaliw ang babae. Ngayon ay isa na lamang itong taong grasa, marumi, magulo ang buhok at wala sa sarili na naglalakad-lakad sa kung saan-saan. Hindi alam ni Jenna kung anong mararamdaman nang marinig ang sinapit ni Gloria. Napaupo siya sa tabi ng kanyang ama habang si Kate ay tahimik lang sa kanyang likuran, hawak ang kamay ng kanyang ate. Paanong naging ganito ang lahat, Papa? Anak ko, mga anak ko. Ang dating matapang at istriktong ama ay ngayon ay tila isang bata. Laging nakapikit, nanginginig ang katawan, hindi makapagsalita ng maayos. Ayon sa barangay, ilang araw bago ito magkasakit, nagsisisigaw daw ito sa kalsada, humihingi ng tawad at nagsusumamo sa kung sino man ang animoy hindi nila nakikita. Mula noon ay unti-unting nanghina hanggang tuluyang hindi na makatayo. Anak! Pa, anong nangyari? Natuklasan kong hindi siya buntis. Niloloko lang niya ako. Po? Tama ang narinig mo. Sinungaling ang babaeng yun. Tapos nakita ko kung anong ginagawa niya. Kinukulam niya kayo ni Kate. Gusto niya kayong gawing baliw. Pati ako. Ako anak, hindi niya ako pinatawad. Kinulam niya ako. Hindi na ako makalaban anak. Ginawa niya akong ganito. Mahina, walang silbi. Hindi ko man lang kayo nagawang protektahan. Tapos, muntik ko pa kayong sisihin sa lahat ng nangyari sa akin. Muntik akong maniwala na kayo ang kumukulam sa akin. Iyon pala, siya ang walang iyang babaeng yun. Pa? Anak, ang tanging meron ako ay ang pagsisisi. Tama na po. Huwag po kayong umiyak. Si Lola, pinrotektahan niya kami laban kay Gloria. Lahat ng gagawin niya sa amin ay babalik po sa kanya. Deserve niya kung anong nangyayari sa kanya ngayon, Papa. Pero ikaw hindi mo yan deserve. Niloko ka rin niya. Oo, may pagkakamali ka pero... Patawarin mo ko. Patawarin niyo ako, mga anak ko. Matagal ko na po kayong pinatawad. Hindi ko man maintindihan ang lahat ng ginawa niyo noon, pero ayokong mabuhay na may galit sa puso ko.
Salamat, anak. Ilang araw ang lumipas, nagpasya si Jenna na ipatingin sa isang albularyo ang kanyang ama. Nakumpirma nilang kinulam nga ito. Sa tulong ng orasyon at pagpapainom ng halamang gamot, unti-unti siyang gumaling. Makalipas ang ilang buwan, tuluyang nanumbalik ang lakas ni Ronald. Kasabay ng kanyang paggaling, pinili niyang ituon ang panahon sa kanyang 2 anak. Pinaramdam niya kina Jenna at Kate ang pagmamahal na minsan niyang nakaligtaang ibigay sa kanila. Isang maaliwalas na hapon, magkakasama nilang binisita ang puntod ni Marites. Nakatayo si Jenna at taimtim na nagdarasal habang hawak ang kamay ni Kate. Sa kanyang likod nakatayo si Ronald na may dalang puting mga bulaklak. Ma, masaya ka ba ngayon? Buo na kami ulit ni Papa. Ma, sorry ha. Ngayon lang kami ulit nakadalaw sa'yo. Mama, miss na po namin kayo. Inilapag ni Ronald ang mga bulaklak sa puntod at saglit na yumuko. Humingi siya ng tawad sa kanyang asawa. Pag-alis nila sa sementeryo, tahimik lamang sina Jenna, Kate at Ronald habang naglalakad papunta sa kanilang sasakyan. Pare-pareho silang tila ninanamnam ang katahimikan ng paligid. Bawat isa'y abala sa kanya-kanyang iniisip. Pagdating nila sa kalsada kung saan nakapark ang sasakyan, biglang napatigil si Jenna. Napako ang tingin niya sa isang figura sa gilid ng daan. Si Gloria. Madungis ang katawan nito, gusot ang damit, putik-putik ang laylayan at tila ilang araw nang hindi naliligo. Gusot ang buhok nitong magulo at may nakasabit pang mga tuyong dahon. Nakatitig ito sa kawalan habang tumatawa ng malakas. Minsan ay napapahawak ito sa hangin, tila may kinakausap na hindi nakikita. Tahimik lang si Ronald. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ng kanyang mga anak. Hindi na sila nagsalita. Walang bumati, walang lumapit. Nilampasan lang nila ito. Nang makasakay na sila sa kanilang sasakyan, muling narinig nila ang tawa ni Gloria. Isang halakhak na puno ng kabaliwan at kawalan. Saglit silang natigilan, ngunit hindi na silang nag-abala pang tignan ito. At sa pagsara ng pinto ng sasakyan, tuluyan na rin nilang isinara ang isang madilim na kabanata sa kanilang buhay. Habang unti-unting umaandar ang sasakyan palayo sa sementeryo, kasabay nitong naiwan ang lahat ng sakit, takot at alaala ng nakaraan. Sa kanilang mga puso, dala nila ang bagong pag-asa, lakas ng loob at pagmamahalan bilang isang pamilya. Ang madilim na bahagi ng kanilang buhay ay nagsilbing paalala na sa kabila ng lahat, may liwanag pa ring naghihintay sa dulo. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, oras na para i-shoutout ang mga masusugid nating listeners. Shoutout po sa mag-asawa nating listeners na sina Tina at Alan Dekit, sa couple nating sina Barbilyn at Ryan, pati sa mga anak nilang sina Vince at Catriona, kay Miss Merly Fatalia, Mary Jane Lozano from Malabon, kay Ma'am Lisa Comia, Ma'am Romilyn Mahilom, sa Lee Channel at Kalampanog Vlog, kay Miss Sofia Moralio, kay Rems Remedy, kay Shagala Mary, kay Miss Tricia Pinlac, Sir Joseph Tawasil, kay Ma'am Jessa Jacob from France, kay Ma'am Senaida Desa, kay Ma'am Marlene Andrada na nag-comment po sa Martir na Asawa Upload. Ang sabi po niya, nakakagigil daw po ang mag-ina sa kwento. Ang sarap lasunin. Nako ma, madadala ka talaga sa emosyon at galit kapag ganyan ang ugali ng biyenan at asawa mo. Salamat po sa komentong ito. Shoutout din po kina Lani at Jaysher Gatuteo, kay Grace Kinar from Abu Dhabi, kay Ma'am Senaida Hubert from Texas, kay Ma'am Rizalina Angeles na loyal listener po natin, at hindi raw po pwedeng hindi siya makinig sa mga kwento natin bago matulog. Salamat po ma'am. Kay Sara Abdullah at Queenie from Saudi Arabia, kay Ma'am Vanessa Barbasa, kay Ma'am Alizer Jovelin from Riyadh, kay Ma'am Annalie Martires, kay Positive Flor Dasig, kay Ma'am Teresy Abanilla, kay Ma'am Estela da Silva at sa Cabral family po, kay Rodaline Amil at sa buong tropa sa tindahan from Carmona, Cavite, kay Aida Ram, kay Divina Monterde, kay Sir Michael Perez at kay Lourdes Mangaya, kay Rowena Dacles, Eloisa Formento, Ma'am Laura Palangan, kay Sir Herminihildo Robles,
At shoutout din po kina Miss Celinda Gook, kay Dolores Takahashi, kay Florence Joyce Ferras na nag-comment po sa mabagsik na Amo upload. Ang sabi po niya, "Our God is bigger, stronger and true healer through Jesus." Salamat po sa inspiring reminder na si Lord po talaga ang masasandalan natin. Thank you po for that comment. At sa mga regular listeners po natin na sina Ma'am Girlie Satur, Ma'am Mea Espiritu, kay Ma'am Rubilin Eneria at sa Eneria Family, kay Jenilyn Mix Vlog, kay Ma'am Beth Mercado, kay Ma'am Basanta Mila, Rasoniao, Kimberly Espanola, kay Normski25, Sigbinan sa Sweden, kay Ma'am Lydia Lopez at kay Ma'am Mel Santarita. Gusto ko pong kunin ang pagkakataong ito para magpasalamat sa lahat ng mga nakinig, nag-subscribe, nag-share, nag-like at nag-comment sa kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Asahan ko pa rin po ang walang sawa niyong suporta ha, dahil road to 50k subscribers na po tayo. Sana po ay patuloy pa kayong makinig sa mga susunod nating upload. Sisikapin ko po at ang bumubuo ng team namin na bigyan kayo ng kwentong siguradong kagigiliwan niyo at magbibigay ng aral. Hanggang sa muli, ako po ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, na buong pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig.